grupo ng kabataan na dati ay sadlak sa masamang bisyo pero ngayon ay nagbago at nagbibigay ng edukasyon, counseling at pagkain sa mga batang nangangailangan. Nakakwentuhan ko mismo ang mga miyembro ng Dynamic Teen Company at pinakita nila sa akin kung paano sila nagiging daan upang masolusyonan ang problema ng edukasyon at kahirapan sa kanilang lugar. Imagine having to teach math sa mga bata sa loob ng isang sementeryo. Maliit na blackboard, donated and used books, at banig lamang ang pwedeng upuan ng mga bata. Ito ang problemang hinaharap ng mga kabarkada nating volunteer teachers ng grupong Dynamic Teens Company. The group was founded 10 years ago at sa halip ng mga nauusong gangs, naisipan ng grupo that they really want to make a difference. Since then, marami ng bata ang natulungan ng Dynamic Teens Company not just by helping students get scholarships but also through their other projects, particularly ang kanilang Kariton Classroom o Kariton Eskwela. Kaya naman ang Y-Speak pumunta sa Cavite para bisitahin at alamin kung ano ba itong Kariton Classroom ng Dynamic Teens Company. Yung video ka mo, di mo ginamit. How are you? Kariton Classroom. Anong konsepto nitong, kailan pa ito nagsimula? Kasi dati po, mahabang panahon po na nagsisidecar naman po yung gamit po namin. Eh, medyo hindi po organized yung mga gamit. So, naisipan po namin kung hindi kaya magtayo tayo ng parang pushcart na classroom. Na andun yung mga chalk, andun yung mga boards, mga books na pwedeng magamit ng mga bata, yung educational toys, na ganun po. So, doon po nagsimula po yung Kariton Classroom na hanggang ngayon ginagamit po namin. Paano nyo napipili yung mga pupuntahan ninyo? Kung sino mga bata yung matuturuan ninyo? Ito po talaga yung yung talagang pinili po namin lugar kasi alam po namin na sa lugar pong ito, marami po namin matutulungan po. Pag sinabi yung bata, anong edad yung mga bata? Yung mga nag-age po minsan po mga 4 to 5, ganyan po. Hanggang yung mga high school po, parang kasi di ba parang youth sa youth po. Parang dito po, kumukuha po kami ng mga bata rin po na matutulungan po talaga. Kung hanggang maaari po, titulungan po namin magkaroon sila ng scholarship. Hindi man po kami magbigay, at least may offer po namin sila sa iba. Para yung education po nila, pag-aaral po nila, dire-diretso po. At pagdating sa curriculum, hindi rin biro ang mga itinuturo nila sa mga bata. Bigat siya, no? Bago yung table po kasi, tinatanggal lang po namin yung paa. Bago nilalagay po namin ito sa likod. Bago yung upuan po, nakatayo po rito, lalagay namin doon yung paa. So kapag binaba po namin yung yung table, kasi together po ng upuan, pwede na po siyang gawin parang isang lamesa na may mga Pinakamalaking problema na hinarap ng grupo. Alam naman po natin na pag hikaos po talaga, yung attention po minsan ng mga kabataan kesa na mag-aral, kesa na gumawa po sana ng mga bagay na katotohanan po nila na uwi po sa pagtatrabaho, yung gumagawa po ng mga ibang bagay, mga alternatibo para lang po makapag-aral. Hanggang ngayon, patuloy ang suporta ng mga mas naunang volunteer teachers ng Dynamic Teens Company, lalo na pagdating sa fundraising programs nila. Basically, itong mga laman mismo nitong Kariton na eskwelahan, saan nyo nakakuha bali yung mga materials? Yan, yung mga books, chalk, ganyan. Yung Donations. Opo. Saka yung mga naipon po namin sa buwan, bawa po, nagbote dyaryo po kami ngayon. Okay. Bago yung pagbentahan po, minsan umaabot niya siya ng sa 100. Minsan bibili po namin ng ibang colors, ibang mga papers. Bali, iniipon lang po namin po yung fund para makaipon po kami ng mga gamit pang eskwela na pwede pong ibigay sa kanila saka magamit. Galing! Baka naman tayo dyan! Mga kabarkada, dito lang kung saan ang boses ng kabataan walang inuurungan. YC.